Ako si Romar. Kagaya ng iba, ay may karanasan din na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Nangyari ito noong panahon ng dekada 90 sa isang lugar sa Samar. Hindi kagaya ngayon, noong panahon namin ay lubak-lubak pa ang kalsada. Pero napakaganda ng tanawin sa paligid. Napapalibutan ng mataas na bundok na puro nagtataas ang kahoy ang paligid nun. Sa ibabang bahagi naman ng bundok ay tanaw ang dagat. Napapalibutan ng puno ng niyog ang daan at magkalayo-layo ang agwat ng bahay na gawa sa kawayan at pawid ang bubungan. Payak ang pamumuhay ng mga tao. Pangingisda ang hanap buhay ng aking ama na si Salvador. Si Mama Antonia naman ang tagabenta ng kanyang huli. Samantalang ako naman ay mas pinili ko maging driver ng habal-habal. So nung anak lamang ako, palagi ko silang tinatanong kung bakit wala akong kapatid pero ang sagot ni Papa ay mahirap na ang buhay kung kaya't sapat na ako bilang anak nila. 19 na ako at si Papa naman ay nasa 40 na. Pero kung titingnan ay parang nasa 30 pa lamang. Malaking lalaki ito. Batak ang katawan sa trabaho bilang mangingisda. May kaibigan ako na sina Senyo, Nelson at Warley. Sila ang kasama ko sa pamamasada ng habal-habal. Sa bahay na nakatirang ama ni Papa na si Lolo Doming. Biyudo na ito. Ayon kay Lolo ay namatay si Lola noong ipinapanganak niya si Papa. Isa yon sa kabiguan niya bilang isang albularyo. Si Lolo Doming ay isang magaling na albularyo pero mas pinili niyang wag na manggamot simula nung namatay si Lola. Kung tutuusin ay napakahabang panahon ang nakalipas kung kaya't unti-unti nang nakakalimutan ng mga tao na isa itong manggagamot. Ang ilan naman ay hindi na alam na nanggagamot pala ito. Ang mga magulang naman ni Mama na sina Lola Adele at Lolo Arsing ay nakatira sa kabilang barangay. Hindi sa pagmamalaki pero sa lugar namin, kami lamang ang masasabi kong may matibay na bahay. Gawa sa tagpi-tagping kahoy ang aming dingding maging ang sahig nun. Gawa din sa makapal na yero ang aming bubong. Madalas na sinasabi ni Papa na nagawa niyang magpaganda ang aming bahay dahil sa wala naman akong kapatid. Kung kaya't nagagawa nila mag-ipon ni Mama para maayos ang aming tirahan. Nakaugalian ni Lolo at Papa na magdasal tuwing alas 6 ng umaga hanggang alas 7. Sa gabi naman ay tuwing alas 6 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Pero kagaya ni Lolo ay hindi nang gagamot si Papa. Minsan tinatanong ko si Papa kung bakit sila nagdadasal ni Lolo araw-araw. Para panatilihing buhay at aktibo ang kakayahan at kaalaman, tsaka karunungan na lihim ng aral ng lolo mo. Ganun na rin ang mutya na nasa pangangalaga ko. Sagot sa akin ni Papa. Nagulat ako nang sinabi niyang may mutya siyang hawak noon. Naisip ko na siguro yun ang dahilan kung bakit hindi ito tumatanda. Tatanungin ko na sana siya kung anong uri ng mutya ang hawak niya. Pero hindi ko na nagawa dahil sa tinawag na ako ng kaibigan ko na si Warley. Kagad naman akong lumabas para alamin kung ano ang kailangan ng kaibigan ko. Yun pala, pumunta ito sa bahay para ayain ako na pumunta sa bahay nila Senyo. Karawan ng kapatid nitong babae at iniimbitahan kami. Nagpaalam ako kay Papa at Mama na aalis muna ako para pumunta sa bahay nila Senyo. Pumayag naman ng mga ito. Pero bago pa man ako umalis ay binigyan ako ni Lolo ng pulseras na gawa sa kahoy ng sinukuan. Napakabango at magaan ang pulseras na yun. Naaakalain mong nagbubuga ito ng halimuyak ng bulaklak na sampagita. Para saan yung pulseras na tulo? Tanong ko kay Lolo. Sinabi naman itong pangontra yun sa mga nilalang ng dilim. At pangontra din sa lason kung sakaling may nagbabalak naman lason sa akin. Tumango naman ako sa sinabi ni Lolo at nagpasalamat. Umalis na kami ni Warley pagkatapos ko magpaalam kay Mama. Pagdating namin sa bahay nila, may mga tao na nagiinuman. Kagad kaming niyaya ng mga ito na umupo sa lamesa nila.
Mabuti na lamang at kaagad nang lumabas si Warlie kung kaya't pinapasok kami nito sa loob ng bahay. Pero bago kami pumasok ay sinabihan niya ang isang lalaki na tinawag niya sa pangalang Tio Amon na kaibigan niya kaming dalawa ni Sinyo. Kasunod nito ang pagpapakilala niya sa aming dalawa. Tiningnan kami ng lalaki sa hindi ko maipaliwanag na uri ng pagtitig nun. Animoy galit ito na may halong panggigigil. Pero nang dumapo ang paningin nito kay Senyo, ngumiti ito ng napakaamo na aakalain mong mabait na tao. Habang si Senyo naman ay tila ba hindi ito nakita ang mga gawin ng lalaking yon. Hinayaan ko na lamang ito at sumama na ako kay Warlie sa loob ng kanilang bahay. Sinabihan kami ni Warlie na sa loob na lamang ng bahay manatili at doon na lamang kami uminom. Tumango naman ako. Sanuhin ang pagpayag na doon na lamang kami sa loob. Ilang minutong nakalipas ay nagpaalam si Senyo na lalabas muna sandali. Hinayaan namin siya, lalo na at nawili na rin ako sa pakikipagkwentuhan sa loob dahil dumating si Nelson. Nasa 15 minutong nawala sa loob si Senyo. Kung hindi pa lumabas si Warlie para hanapin siya, hindi pa ito nakapasok sa amin sa loob ng bahay. Nakita ko ang pag-iba ng aura ni Senyo nang pumasok ito, Sir Seth. Maging si Warlie Wan, ramdam ko ang kabado at nag-aalala nitong muka. Ayos ka lang ba, tol? Tanong ko kay Senyo. Tumango naman ito. Nakipagkwentuhan lang ako sa labas sandali mga tol para naman magkaroon ako ng bagong kakilala. Wika sa amin ito. Dahil sa maayos namang nakipag-uusap sa amin si Senyo, ay naging maayos ang aming inuman. Nasa 10:00 na ng gabi nang nagpaalam akong uuwi na. Sumabay na rin sa akin si Senyo at Nelson kaya inihatid kami ni Warlie sa labasan kung saan nakaparada ang aming motor. Maayos kaming nagbiyahe pa uwi at pagdating sa barangay kung saan kami nakatira, nagkanya-kanya na kami ng daan dahil sa magkakahiwalay ang daan namin pa uwi noon. Maayos naman akong nakauwi sa bahay ng gabing yon. Kinabukasan maaga pa lang, ginising na ako ni Mama. Bagay na hindi niya madalas na ginagawa. Tinanong niya ako kung saan kami pumunta ni Senyo kagabi. Kung kaya't sinabi ko rin sa kanila na sa bahay lang kami nila Warlie pumunta at hindi naman kami nakaalis doon. Pero nagulat na lamang ako nang sinabi ni Mama na nagkasakit si Senyo. Naalala kong ginawa niyang paglabas kagabi at nakisali ng inuman sa mga taong nagiinuman sa bakuran ng bahay nila Warlie. Kinuwento ko kay Mama ang ginawa ni Senyo na pagsali sa mga kalalakihan na nagiinuman nun. Tinanong ko si Mama kung saan si Papa at Lolo. Umalis sila. Pinuntahan si Senyo. Hindi ko nga alam kung bakit dito sa bahay humingi ng tulong ang ama niya. Gayong alam niya namang matagal nang hindi nagagamot ang lolo mo. Hindi naman ako nakasagot sa mga sinabi ni Mama. Naglinis na lamang ako ng mukha at nagsipilyo bago kumain ng almusal. Habang kumakain ay nagpapaalam ako kay Mama na pupunta ako sa bahay nila Senyo. Gusto kong malaman ang kanyang kalagayan. Pagkatapos ay didiretso na ako sa pamamasad ng habal-habal. Sinabihan naman ako ni Mama na ako na ang bahala at mag-ingat sa pamamasada nun. Umalis na rin ako pagkatapos. Una kong pinuntahan ang bahay nila Senyo para alamin ang kanyang kalagayan. Pagdating ko sa bahay nito, kaagad kong nakita si Papa sa bakuran na nakikipag-usap sa ama ni Senyo. Lumapit naman ako sa kanila. Nagmana ako kay Papa at sa ama ni Senyo. Dito ay tinanong ako ni Papa kung sino-sino ang mga kasama namin kahapon na mag-inuman sa bahay nila Warlie. Kami lang pa. Si Warlie, ako, si Nelson at Senyo pero lumabas po kasi nakihulubilo si Senyo sa mga kalalakihan na nag-inuman sa bakuran nila Warlie. Tumango naman si Papa at tinanong ako kung may kamag-anak ba si Warlie sa mga nagiinuman na mga kalalakihan sa labas ng kanilang bahay. Sinabi ko naman kay Papa na pinakilala ito sa amin ni Warlie na tiyuhin niya, Amon ang pangalan. Nagkatinginan si Papa at ama ni Senyo.
na si Mang Luping. Sa wari ko ay may alam silang hindi ko pa nalalaman tungkol sa angkan ni Warlie. Kasunod nito ay ang tanong na kung si Warlie ba ay pinayagan si Sinyo na makipag-inuman sa kanyang tiyuhin. Humiling naman ako at sinabi ko sa kanilang kaya kami dinala ni Warlie sa loob ng bahay para hindi kami makasali sa iba pang nagiinuman sa labas noon. Kaya lang po nagpaalam si Sinyo na iihilang Pero 15 minuto hindi pa siya nakabalik kaya hinanap siya ni Warlie. Paglabas niya, nakita niya nakipag-inuman na si Senyo ko sa mesa ng TV ni Warlie. Kaya pinapasok siya sa loob. Matapat kong wika kay Papa at Mang Luping noon. Nagkatingin na naman si Papa at Mang Luping habang napapailing si Papa. Tinanong ko naman si Papa kung may problema ba kay Sinyo. Sinabi naman sa akin ni Papa na nilaso nito. Mabuti na lamang at may alam din ang ama ni Sinyo sa itsura ng tao kapag nalaso noon. Kung kaya't kaagad niyang pinainom ng tubig si Senyo na tinunawan niya ng asukal. Halos hindi naman ako makapaniwala sa sinabi na yun ni Papa. Maayos naman kasi kaming nagiinuman bago umuwi kagabi. Napanatag na lamang ako ng sinabi sa akin ni Papa na nasa maayos na kalagayan na si Senyo dahil nagamot na ito ni Lolo. Sinabihan naman ako ni Papa na mag-ingat at maging mapagmatyag sa kaibigan. Sa pamilya ng kaibigan ko, lalong-lalo na si Warlie. Dahil kung si Warlie lang at ang kanyang pamilya ay wala naman silang masasabi. Pero ang mga tiyuhin ni Warlie na kapatid ng kanyang ina, mag-ingat daw kami. Sinabi ni Papa sa akin na matagal nang sabi-sabi na angkan ng manlalason ang angkan ng ina ni Warlie. Yun ang dahilan kung kaya't hindi siya nagtayo ng bahay sa lugar ng kanyang ina. Sumagot din ang ama ni Senyo na maliban sa angkan ang mga ito ng manlalason, ay angkan din sila ng aswang. Nagulat naman ako at halos hindi makapaniwala sa sinabi ng ama ni Senyo. Ganun pa man ay hindi ko din may pagkakailan na maaaring totoo ang sinabi niya dahil sa nangyari kay Senyo. Nagtanong ako kay Mang Luping kung maaari ko bang makita si Senyo. Tumango naman ito kaya pumasok na ako sa kanilang tahanan. Bumungad sa akin si Lolo na kinakausap ang ina ni Senyo at binibigyan niya ng alituntunin tungkol sa pagpapainom ng halamang gamot na ipapainom kay Senyo. Lumapit ako kay Lolo at nagmano. Ganon din sa ina ni Senyo na si Aling Anda. Nalaman ko kay Mama na nagkasakit si Senyo kaya nandito sina Lolo at Papa. Kaya sumunod na lamang ako para malaman ko din yung kalagayan ng kaibigan ko. Sagot ko sa ginang na noon ay nagpupunas sa mga braso ni Senyo. Naawa ako sa kaibigan ko dahil sa halos sumumpak na ang pisngi niya kahit isang gabi pa lamang siyang nagkasakit noon. Sinabi sa akin ni Lolo na paluha ang lason na ginamit kay Senyo. Ang paluha ay isang uri ng halamang dagat na sa ilalim ng karagatan lamang matatagpuan. Napakabisa ng halamang ito sa panlalason dahil kahit konting patak lang ang mapunta sa pagkain o hindi kaya sa ininom, ay tiyak na ang kamatayan ng kung sino mang nakainom o makakain sa paluha. Sinabi niya rin na ibinalik niya sa may kagagawa ng panlalason ng lason na iniligay niya sa sistema ng kaibigan ko. Nahintakutan ako sa nalaman ko na sinabi ni Lolo. Dito ko naintindihan kung bakit niya ako binigyan ng pangontra laban sa mga nilalang ng dilim. Iniisip ko na siguro kasali na roon ang pangontra na ibinigay niya sa akin bago ako umalis para pumunta sa bahay nila Senyo. Ang ipinagtataka ko lamang noon ay kung bakit hindi binigyan ni Lolo si Senyo ng pangontra kagaya ng binigay niya sa akin noon. Pero ang mga katanungan na ito, isinantabi ko na lamang. Inisip ko na hindi ito ang tamang panahon at lugar para magtanong kay Lolo ng tungkol sa bagay na yon. Nang nakita kong nasa maayos na kalagay naman si Senyo, nagpaalam na ako sa ginang at kay Lolo na mauuna na ako, na kailangan ko nang magpasada dahil kinontrata ako ng suki ko na susunduin namin ang anak niya sa bayan. Umuwi kasi ito galing Manila.
at kailangan nila ng sasakyan na habal-habal. Natuwa naman ako sa kadahilanang magkakaroon ako ng magandang kita kapag nagawa ko itong sunduin. Nasa 1 oras ang biyahe mula sa lugar namin papunta sa bayan. Kung kaya't medyo malaki ang kailangan nilang bayad nun. At marami itong karga. Maayos akong bumiyahe papunta sa parkingan. Pagdating ko doon ay nakita ko ang tiyuhin ni Warlie na si Amon. May kausap itong lalaki at tila ba may pinag-uusapan silang seryosong paksa. Pero nang dumating ako ay huminto sila sa pag-uusap nun. Tiningnan niya ako at tinanong kung kamusta na ang kaibigan ko na lumapit sa kanila kagabi. Nasa kanila ho, magaling na sa sakit niya. Sagot ko sa lalaki. Nakita kong saglit na natigilan ang lalaki sa sinabi ko. Pero kaagad naman itong nakabawi at ngumisi nun. Tinanong niya ako kung anong sakit ni Senyo dahil sa kagabi lang nila ito nakainuman. Nilason daw sabi na manggagamot pero ayos na rin. Binalik na manggagamot yung lason sa kung sino man yung gumawa ng lason. Pasimpleng sagot ko sa tiyuhin ni Warlie nun. Malakas ang kutob ko na ito ang may kagagawa ng pagkalason ni Senyo. Magsasalita pa sana ito. Pero dumating na ang ginang na hinihintay ko kung kaya't hindi ko na narinig ang kung ano ang sinasabi ng lalaki nun. Kagad na kaming umalis ng babae. Maayos kaming nakarating sa bayan at hindi nagtagal ay nakita na namin ang kanyang anak. Ipinakilala niya ito sa akin sa pangalang Salome. Nilitian ko na lamang ito at kaagad na kinuha ang kanyang daladala para maitali ko na ng maayos sa likod ng habal-habal. Nang sa ganun ay magsilbi itong harang sa kanilang likuran. Hindi na kami nagtagal pa sa bayan. Kaagad na rin kaming umuwi nang sigurado ko ng maayos ng gamit na dala ng dalaga nun. Pagdating namin sa barangay kung saan sila nakatira, nagtataka ako kung bakit naroroon ang tiyuhin ni Warlie na si Amon sa lugar na tinitira ng mag-ina. Nang tanungin ko ang ginang kung kilala nito si Warlie, sinabi niya sa akin na doon nakatira ang lalaki. Tumango na lamang ako at kagad na ring umalis. Naibaba ko ng lahat ng gamit ng dalaga. Bago ako umalis ay nakita ko pang tumingin sa akin si Amon. Ginitian ko na lamang ito at kaagad na pinaandar ang motor palayo sa lugar. Pagdating ko sa bahay, naroroon na si Lolo at Papa. Kaagad kong sinabi kay Lolo na nakita ko ang tiyuhin ni Warlie na si Amon sa barangay kung saan nakatira ang mag-ina na sinundo ko sa bayan nun at tinatid sa barangay kung saan sila nakatira. Tumango naman si Lolo at nagsabi na kung hindi siya nagkakamali, ang tiyuhin ni Warlie ang may kagagawan ng pagkalaso ni Senyo. Kamusta na pala si Senyo, Lo? Magaling na ba? Tanong ko. Ay naman kay Lolo na magaling na ito. Tinanong niya ako kung may nararamdaman ba akong kakaiba sa sarili ko nang nasuot ko nang binigay niya sa aking pulseras. Dito ko lang napagtanto ang mga nararamdaman ko na kakaiba sa mga tao sa paligid ko noon. Meron din namang normal lang. Ang iba naman ay hindi ko maipaliwanag ang mga nararamdaman ko sa kanila. Normal lang na gano'n ang nararamdaman mo, Apo. Dahil sa pulseras na suot mo yan, nagbibigay ng babala ang gabay ng suot mong pangontra para malayo ka sa panganib at dahil sa nararamdaman mo ang mga pahiwatig ng gabay mo, ibig sabihin nagugustuhan na niya, Apo. Pagpapaliwanag sa akin ni Lolo. Tumango ako sa sinabi niya at nagpasalamat sa pagbibigay niya sa akin ng pangontra na naging dahilan kung kaya't nagkaroon ako ng kamalayan sa mga nilalang na nasa paligid noon. Sinabihan naman ako ni Lolo na ipagpatuloy ko lamang ang pagmamatsyag sa aking paligid. Nang sa ganoon ay hindi ako mapapahamak kung sakaling may magtangka sa buhay ko. Tumango ako sa sinabi ni Lolo, sanhi ng pagsang-ayon. Nang walang ano-ano ay dumating si Warlie at Nelson. Nakita ko sa itsura ni Warlie na tila kinakabahan ito at nanginginig pa ang kalamnan sa takot at kaba. Nang tinanong ko sila kung ano ang nangyari ay si Nelson ang sumagot nun. Pumunta kami sa bahay nila sa inyo para sana alamin ang kalagayan niya, Tol, pero
galit yung ama ni Sinyo kay Tol Warlie. Sinabi nitong si Warlie yung nagpahamak kay Tol Senyo eh. Napailing na lamang ako sa sinabi niyo ni Nelson. Tol, alam niyo kung paano ko kayo alagaan kahapon. Alam niyo kung paano ko kayo protektahan laban sa kapatid ng nanay ko. Nalulungkot na wika ni Warlie nun. Tumango naman ako at tinapik si Warlie sa balikat. Alam ko at nakita ko kung paano niya kami inasikaso. Nasaksihan ko rin ang pagpasensya niya sa makulit na si Senyo kahapon dahil sa kalasingan. Si Senyo ang sumuway sa kanyang mga binilin, kung kaya't hindi siya ang dapat sisihin kung ano man ang nangyari dito. Maluwaluwang nagpasalamat sa akin si Warlie. Kasunod dito ay ang pagsabi niya ng totoong dahilan kung bakit sinikap niya makapunta sa bahay kahit hapon na. Sinabi niyang pumunta sa bahay nilang kanyang tiyo Amon kani-kanina lang. Nagbigay ito ng babala at sinabihan siyang huwag nang makipagkaibigan sa akin. Sinabi niya rin na ayon sa tiyuhin niya ay maghihiganti ito sa pagkamatay ng kanyang lolo at lola. May 19 na taon nang nakalipas. Nang marinig ni Lolo ang sinabi ni Warlie, dali-dali ito nagsalita ng, "Ang ibig mong sabihin may balak ang tiyuhin mo na salakayin kami, ganun ba Warlie?" Tanong ni Lolo nun. Tanging pagtango na lamang ang naitugon ng kaibigan ko. Dahil doon ay nagpasalamat si Lolo sa ginawa ni Warlie ng pagbibigay ng babala sa aming mag-anak. Pero ang kasunod na sinabi ni Lolo ay nagbigay ng pagkabahala at pag-aalala sa akin sa kalagayan ni Warlie at ng kanyang pamilya. Sinabi ni Lolo na malamang sa mga sandaling ito ay alam na ng tiyuhin ni Warlie na siya ang nagbigay ng babala sa aming pamilya at hindi nalalayong patatahimikin siya ng sarili niyang tiyuhin. "Kilala ko ang tiyuhin mo mula ulo hanggang paa, iho. Sa totoo lang, ang lolo at lola mo ang pumatay sa asawa ko nung nanganganak ito sa papa ni Romar. Sinamantala nila na mag-isa lamang sa bahay ang misis ko noon. Kaya nung may ginagamot akong nilason nila, ibinalik ko ang lahat ng sumpa sa katawan ng nilalang na may gawa ng pangkukulam. Dahilan para maulila yung ina at ang tiyo Amon mo." Mahabang pagsasalisay ni Lolo kay Warlie. Sinabi din ni Lolo sa kaibigan ko na kaya hindi aswang at hindi nang lalaso ng ina ni Warlie. Yun ay dahil sa mga magaling din na albularyo ang angkan ng kanyang ina. At ang kanilang ina ay hindi totoong anak ng mga itinuturing niyang pangalan. Sa maiksing salita, hindi mo kamag-anak si Amon. Diretsong wika ni Lolo kay Warlie noon. Napatulala na lamang ako sa binunyag ni Lolo na katotohanan. Hindi ko lubos sa kalain na totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa mga magulang ni Amon. Nakita ko ang gulat at pagkamangha sa itsura ni Warlie. Animoy walang alam ang kaibigan ko sa totoong pagkatao ng kanyang ina. Tinanong niya si Lolo kung anong gagawin niya para matulungan ang kanyang magulang. Sinabihan ni Lolo si Warlie na huwag na mag-alala dahil sa pupunta namin ang bahay nila. O di kaya ay sa bahay na manatili si Warlie dahil sa siya naman ang unang hahanapin ng kanyang tuwin. Kung kaya't para mapanatili ang kanyang kaligtasan, ay sa bahay na muna siya pinapanatili ni Lolo. Hindi pumayag si Warlie. Iniisip niya ang kaligtasan ng kanyang magulang noon. Dahil doon ay sinabi ni Lolo na kami na lamang ang pupunta sa bahay nila. Pero si Papa, sinabi nitong sa gabi na lamang kami pumunta. Nang sa ganon ay mamanmanan namin ang nangyayari sa paligid noon. Nakita kong kinakabahan si Warlie. Samantalang si Nelson naman ay hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Kung kaya't binigyan na lamang ito ni Lolo ng pangontra at sinabihan si Nelson na huwag ito mag-alala. Dahil ligtas ito at ang kanyang pamilya sa mga posibleng mangyari na kaguluhan. Napanatag si Nelson at nagpasalamat kay Lolo. Tumango lamang si Lolo at pinayuhan ang kaibigan ko na umuwi na muna sa kanila para maiwasan ang mga posibleng mangyari kung totoo man na may balak na masama ang tiyo ni Warlie. Malamang ay nagmamatyag na mga yon ngayon pa lang.
Sinunod naman yon ni Nelson. Kaagad na itong umuwi sa bahay nila. Habang si Warlie naman ay pinauna na lamang naming umuwi nun. At para mapanatag ang kanyang loob kahit papano ay sumama na ako hawak ang paniniwalang kaya naming harapin ang nilalang na sasalakay sa amin mamayang gabi. Kung sakali mang totoo ang nasa hinuha ni Lolo. Pagdating namin sa bahay nila Warlie ay nadatnan namin ang ama niyang abala sa pagpapatulis ng mga kawayang bagakay. Nang umangat ito ng tingin para tingnan kami, nakita ko ang takot at pag-aalala sa kanyang itsura. "Hindi ka na dapat sumama dito, Romar. Mapapahamak ka sa pagsama mo kay Warlie." Malungkot na wika ng Ginoo. "Yan nga po yung dahilan kung bakit ako sumama kay Warlie pabalik eh. Batid namin na kailangan nyo ng tulong. Huwag mo kayo mag-alala dahil nandito kami na handang tumulong sa inyo. Malalampasan natin to. Tiwala lang po." Sinabihan niya ako na hindi ko alam kung ano ang sinasabi ko. Sinabi niyang hindi basta-basta ang pamilya ng kanyang asawa. Sinabi niya rin na dalubhasang manlalason ang tiyuhin ni Warlie. Hindi lang basta manlalason dahil may dugo din itong aswang. Kaya hindi sila basta-basta. Ngumiti na lamang ako sa sinabi ng ama ni Warlie. Hindi na sana ako magsasalita ng tungkol kay Lolo pero sinabi ni Warlie sa kanyang ama na magaling na albularyo si Lolo at si Papa naman ay isang antingero. Na sila ang tumulong kay Senyo kaya gumaling ito sa panlalason ng kanyang tiyo Amon. Nagulat pero tila ba nabuhayan ng loob ang ama ni Warlie na tawagin na lamang natin sa pangalang Mang Pulay. At ang nanay naman ni Warlie na si Manang Wanda. Sinabi nitong matagal na siyang naghahanap ng albularyo na maihingan ng tulong sa kanilang sitwasyon. May tumulong sa kanila na maitago ang kanilang presensya. Pero ng mga panahon na yon ay nawala na ang bisa ng sabulag para sa kanila. Sa kadahilan ng namatay na ang albularyo na hinihingian nila ng tulong noon. Tumango na lamang ako at sinabi kay Mang Puloy na hindi naman lahat ng nanghihingi ng tulong ay tinutulungan ni Lolo. Ang totoo po niyan, kilala ni Lolo ang angkan na umampun kay Manang Wanda. Sila din yung bumiktima sa lola ko noon kaya naging sanhi kung bakit inihinto ni Lolo yung panggagamot. Pagkakwento ko sa ama ni Warlie. Magtatanong pa sana sa akin ang ama ni Warlie nang may naramdaman akong kakaiba. Kung kaya't sumenyas ako na manahimik muna. Imbis na makipagkwentuhan ay tinulungan na lamang namin si Mang Polay na magpatulis ng magkabilang dulo ng kawayang bagakay. Ilang minuto namin itong ginawa nang walang nakikipag-usap ng tungkol sa mga nilalang. At nang natapos na kami sa aming ginagawa, ay pinagtulungan namin itong hakutin para ikalat sa bawat sulok ng bakuran ng mag-anak. Nang patapos na kami sa aming ginagawa, ay may humintong motor sa harap ng bahay nila Warlie. Nakita namin na bumaba sa habal-habal ang tiyuhin niyang si Amon. Kumunot ang noon ito nang nakita niya ako na tumutulong sa ama ni Warlie. "Pamangkin, may bisita ka pala. Di ba siya yung kasama ng isa mong kaibigan na nakipag-inuman sa amin nung nakakaarawan ng kapatid mo?" Tumango naman si Warlie sa kanyang tiyuhin. Pero bakas ang tensyon sa mukha ng kaibigan ko. "Magandang hapon po." Bati ko sa lalaki. At sinadya kong banggitin ang kanyang pangalan. Nais kong ipaabot sa kanya na kilalang kilala ko siya at tanda ko ang kanyang pangalan nung araw na ibinakilala kami ni Warlie sa kanya. Saglit na natigilan ng lalaki nang binanggit ko ang pangalan niya. Pero hindi ko naman yun pinansin. Sa pagkakataon yun ay mas nangingibabaw sa isip ko na kahit anong mangyari, ay hindi ko ito hahayaan na may gagawin siyang hindi maganda sa pamilya ni Warlie. Naramdaman ko rin ang hindi estableng pagpitik ng pulso ni Amon. Nangangahulugan na tila ba may dinaramdam na ito sa kanyang kalusugan. Tiningnan ko lang ito at nginitian. Nakita kong hindi na maganda ang mga titig na pinupukol nito sa akin noon. Ganun pa man ay hinayaan ko na lamang si Amon. Sinigawan niya ang ama ni Warlie at tinanong kung ano ang ginagawa nito at bakit may mga bagakay na matulis ang dulo.
Nainis ako sa klase ng pagsigaw kay Mang Puloy kung kaya't ako nang sumagot sa kanya. Ako may gawa niyan, Manong. May naramdaman kasi akong hindi magandang pangyayari. Mabuti nang nakahanda. Nakita ko ang pagtalas ng tingin ni Amon. Magsasalita pa sana ito pero nahinto ito nang dumating si Papa at Lolo. Pagkababa pa lamang nila Papa sa sinasakyan nilang habal-habal, napaatras na si Amon. Maging ang isa pang lalaki na kasama niya ay lumapit sa kanya at animoy hinihimok siya nitong umalis na sa lugar. Kung kaya't walang ano-ano ay sumakay na ito sa habal-habal nun. Pero bago pa man sila nakaalis ay nagwika si Lolo ng, "Tama ng pagkakamali na nagawa ng magulang mo, Amon. Huwag mo nang ulitin pa. Payo ko lang sa'yo. Hindi pa uli ang lahat pero ngayon pa lang ay alam kong may hindi ka na magandang iniinda sa katawan mo. Pasensya ka na dahil wala nang ibang paraan para matanggal mo sa sistema mo ang lason na sa'yo mismo nang galing." Wika ni Lolo kay Amon nun, na siyang ikinagulat ng lalaki. Saglit na nagbago ang itsura nito, pero hindi natuloy. Bumalik din naman sa dati ang itsura ni Amon, at walang ano-ano ay pinaandar na ng kasama nito ang habal-habal. May inusal si Lolo, inihip sa hangin. Kitang-kita kong tinamaan ng lalaki na kasama ni Amon. Maging si Amon ay nahintakutan sa nakita niyang dumapo sa kanyang kasama. Walang ano-ano, inihinto ng lalaki ang kanyang motorsiklo. Bumaba at lumapit kay Lolo nun. Lumuhod at humingi ng tawad kay Lolo. "Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita sinaktan eh. At pasasalamatan mo ako balang araw sa ginawa ko sa iyo." Wika ni Lolo sa lalaki. Pinatayo niya ang lalaki at sinabihan na umalis na. Kasunod nito ang babala na kapag may nabalitaan siyang nipitik o palipad hangin lamang na gawin ang kadugo ni Hamon sa pamilya ni Mang Puloy, ay mananagot sa kanya. Kung hindi man sa kanya ay sa mga henerasyon na susunod sa kanya noon. Tumango naman si Amon at ang lalaki patunay na sumasang-ayon sila sa mga sinabi ni Lolo. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay naging maayos at matiwasay naman kaming nanirahan sa lugar. Wala na rin kaming narinig na kahit na anong pasamang balita na nangyari sa pamilya ni Warlie. Si Senyo naman ay naging maayos ang kanyang kalagayan. Pero naging maingat ito sa mga tao na kanyang sinasamahan. Naging maayos ang aming araw-araw na pamumuhay sa lugar. Hanggang sa pumunta kami magkakaibigan sa isang lugar sa bahagi ng Leyte noon, kung saan nagtrabaho kami bilang tagapangalaga ng manukan. Hindi namin inaasahan na magkaibigan. Kung saan ko natuklasan ang kakayanang pulseras na binigay sa akin ni Lolo, na noong una ay iniisip ko na simpleng pangontra lamang. Pangyayaring nagmulat sa akin, hindi lamang sa kamalayan, kundi maging sa karunungan ng lihim na aral.